Yan yung magsalita, dito kayo magsalita sa amin ngayon. Kami, sabihin din namin yan sa inyo, Mr. Congressman, tara sa korte, doon kayo magsalita. Then we're going to the court so that the court tells you to prove to them that we are narco-vloggers, pogo-vloggers. You prove it to them and you prove it to the world that we are narco-vloggers and pogo-vloggers. And then, bahala na ang korte. Kung hindi mo mapatunayan, then you'll be imprisoned, I guess. And, okay, so Ace Barbers, you wanted to see us. I hope you see us in court. Have embodied itong mga nangyari, yung mga sinabi niya, yung paninirang mga sinabi, at yung tuloy-tuloy pa rin na ginagawa nila sa amin, na tuloy-tuloy pa rin ang damage na ginagawa. Hindi lang sa amin, kundi pati sa aming mga kapamilya, pati sa mga kaibigan. Ang peligro na ipinipresenta ng kanyang mga sinabi sa amin, hindi lang sa mga reputasyon namin, pati sa health namin, mga iniisip namin tungkol sa sinabi nila, sa mga potential backlash, sa potential outcomes ng kanyang mga sinasabi, potential matters that can be brought up. Hindi lingid sa aming atensyon o kaalaman ng topic ng fake news ay tinitake up na pati ng ehekutibo. Hindi lang po ito nasa legislature, kung hindi naririnig na namin from no less than the President, the Press Secretary, sa press officer, naririnig namin from law enforcement agencies. So yung pag-akusa sa amin ng mga bagay katulad ng narco-vlogger, pogo-vlogger, fake news, ay umaabot, pro-China vloggers, ay umaabot na sa punto na akusasyon na ito, imputasyon na ito sa amin ng mga krimen o depekto na posibleng tumikit sa aming panghabang buhay. Hindi namin maaaring palampasin ito, lalong-lalo na galing sa isang tao na kongresista, na isang opisyal ng gobyerno. At kadalasan, although yung mga remarks niya dito ay hindi covered ng immunity, ginagamit din ang kanyang posisyon para makapanirang puri. Isang dahilan sa aming pagsampa ng kaso na ito para ipakita itong investigasyon na ginagawa ng Kongreso ay superfluous. Pinapakita namin by filing these cases that the law is sufficient. Kung mayroon silang nakikita na mali kaming sinabi na may paglalabag sa batas, andyan na nga po ang batas. At yan po ay dinodemonstrate namin ngayon. Bukod sa paninirang puri na ginawa niya, ginagamit namin ang existent na sistema ng hustisya para sagutin ang aming pangangailangan dito para mapuno yung mali na ginawa niya at magawa ng resolution nito. We are taking recourse with the law and with the system already in place because we believe that that system is enough. Mayroon pang mga saloobin ang aming mga kasama dito. Umpisa namin dito kay Dr. Lorraine Badoy. Para sa akin naman, ang pinaglalaban ko at ipinaglalaban din namin lahat dito ay yung freedom of expression. Hindi pwede tayong manahimik dito kasi nararamdaman na namin na pabigat ang kamay ng gobyerno ngayon. Parang pinagbubuhatan na tayo ng kamay. Yung freedom, yung kalayaan para mamahayag ng saloobin at yung aming opinion ay ngayon ay sinisikil. At yung nakakatakot na nakikita namin dito ay parang paliit na lang ng paliit yung espasyo namin para pwedeng mamahayag ng malaya. So, kailangan namin gawin ito kasi kami mga nanay, kami mga meron kami sarili-sarili mga profesyon. Pero para sa akin, ginagawa ko ito for my children and for future generations of Filipinos. Kahit yung ngayon,
napakahalaga na ipaglaban natin ang karapatan natin to free expression. This is the greatest expression. It is a right above all rights, and it is worth every fight and everything that we put into it. And I want for future generations to look back at this time when that right, that freedom has been endangered by people who are in power, and that they will see that we fought for it. Gusto ko din mag-recalibrate tayo ngayon kasi ang nakikita ko ngayon yung pagmamalabis ng mga nasa poder ngayon. Meron akong short stint sa gobyerno. Maliwanag sa akin noon kung anong ibig sabihin pag may hawak ang kapangyarihan. Hindi ito ginagamit para pagbuhatan ng kamay ang mga ordinaryong mamamayan. Ginagamit ito para depensahan, protektahan, at pagandahin ang buhay ng mga Pilipino. Hindi ito ginagamit para patahimikin, para sirain ang mga buhay namin, mga reputasyon namin. For instance, me, no? Ang ipinamana lang sa akin ng tatay ko ay yung malinis na pangalan niya. Kahit yon, ninakaw ni Ace Barbers sa akin. Ang tatay ko was a justice of the Sandigan Bayan when he retired. And he was incorruptible. Hindi nagnakaw ng kahit na isang sentimo sa Pilipino ang tatay ko. Pero ngayon, bigla siya, dahil sa sinabi ni Ace Barbers, bigla siya nagkaroon ng anak na corrupt, na bayaran. Hindi lang bayaran ng kung sino-sino, kundi bayaran ng mga kriminal, pogo at narco na mga sindikato. Yan ang tinuring sa akin ni Ace Barbers, at sinabi niya ito hindi lang sa isang maliit na grupo ko, hindi sa mainstream media. Naka-headlines pa ako ng Krappler. Na ako pa headlines ng Krappler noon. Nanay ako, mga anak ko mga scholar. Asawa ko scholar ng TMA. Biglang na lang nagkaroon sila ng nanay na narco-vlogger at pogo-vlogger. Ganyan ang ginawa ni Ace Barbers sa akin. Doktor ako, writer ako, na ang essence ng pagiging manunulat ko ay ang katotohanan. Hindi gagalaw ang ballpen ko, Mr. Ace Barbers, kapag ka hindi katotohanan ang sinasabi ko, katotohanan ko. Pero ang ginawa mo, tinanggal mo lahat yon. Everything that is precious to me, the gift of a good name. Ang mga tatay ko, hindi nagnakaw sa Pilipino. At pwede kong sabihin yon at walang kukontra sa akin. Kasi totoo yan. He was never part of the most corrupt budget in the entire country's history. Never. He was a congressman as well. No? So, that one, Ace Barber stole from me, and I think he has to be made accountable for that. Si Miss Joey Cruz. Tol, alam mo ba kung bakit nagustuhan ko si Senator Tolentino? Bakit siya ay matolino? So, Magandang gabi sa inyong lahat. Ito pong action na ito na ginawa namin ngayong hapon, ngayong araw, ay napaka-importante kasi especially sa akin, dahil ako ay galing sa napakasimpleng pamilya. Pinalaki ako ng mga magulang ko na talagang napaka-hardworking. At ang punan talaga lang namin ay lumaban ng patas sa buhay. And I just cannot accept that someone na pinahiram ng kapangyarihan ng taong bayan ay sisirain ang lahat ng pinaghirapan ng magulang ko, ng pamilya ko, at sasabihin ako na pogo-vlogger, narco-vlogger, bagong makapili. That is unacceptable. And so, importante itong araw na to kasi ito yung araw ng ordinaryong tao na kagaya namin, kagaya ko, ay tatayo, nabanggit sa mga bully na to. Hindi po pwedeng gagawin nyo lang yan just because kaya ninyo. Hindi po pwede na i-flex nyo ng mga kapangyarihan. Ang gagamitin natin revenue nito, ang gagamitin natin na pagsukat kung naman ang ginawa ang mga vlogger, ang yung nararamdaman ninyo. Mga government officials po kayo. Ang buwan lang ng bayan, pinahiram lang kayo ng kapangyarihan. At yung kapangyarihan na yun, hindi nyo dapat ginagamit laban sa mga taong nagluklok sa inyo. And so, ito pong ginawa ko namin ngayong araw na ito. Ito po ay bagay na gusto namin itatak
isang mas magandang Pilipinas. How are we going to achieve it? Sa pagtatama ng mali. At paano natin maitatama yung mali kung hindi natin masasabi iyon? So, para sa akin, hindi ako papayag na ang mga pinaghirapan ng mga taong katulad ko, ng mga kasama ko ngayon dito ngayong gabi na to, ay nabaliwalain lang at talagang hihirakan lang, tatapak-tapakan lang itong mga kongresistang ito, lalong-lalo na ni Congressman Ace Barbers. At walang habas na sasabihin sa lahat ng puntahan niyang media interviews na nilalabanan nila po ang mga NATO vloggers at saka mga Pogo vloggers at eventually nga ang mga katauhan pala na yun, ang mga tinuturo pala nila na yun ay kami. Masakit po na matawag na gano'n, lalo na sa isang tao na never akong na-involve sa drugs. Ako po ay galit sa sugal. At pagkatapos, sasabihan ka ng ganon-ganon lang. Itong mga tao na sa kapangyarihan, kailangan mag-isip sila. Every time na meron silang sinasabi o every time na meron silang tinuturo na mga taong kinakayan-kayanan lang nila, this should be this should be an example to everyone na kailangan po natin na manindigan. Kasi kapag hahayaan natin na tapak-tapakan lang tayo nitong mga to, ano mangyayari sa atin? Ano mangyayari sa susunod na henerasyon? Ano mangyayari dun sa mga susunod na mga thinking youth natin? Hindi na lang nila sasabihin kung ano yung naiisip nila kasi baka mamaya ipatawag lang sila sa kongreso. That is something that I cannot accept. So, yun po ang ginawa po namin ngayong araw na ito ay para po sa, of course, para sa pag-restore ng aming reputasyon na winarak nitong mga tao sa kongreso, especially yung mga tao dyan sa TRICOM. At para na rin sa aming mga mahal sa buhay, para na rin sa mahal naming bayan, at para na rin sa susunod na henerasyon. Because we have to make sure that our freedom to express is preserved. Sir Mark Lopez. Kanina po, may pinost ako na na-inspire ako kasi ni Dr. Lorena, na yung meron siyang quote na binanggit ng isang araw. This quote was made by Edward Snowden, and it said that when exposing a crime is now treated as a crime, we are ruled by criminals. Alam niyo po, ang nakaharap niyo dito, mga ordinaryong mamamayan, mga professional po, may kanya-kanyang endeavor sa kanilang mga buhay. But ang common denominator po namin is that we are citizens of the Republic, merely expressing our voice, our sentiment, our opinions, on issues of national interest. And nakakapagtaka po na bakit kami pinag-iinitan ngayon ng mga nasa gobyerno dahil po sa aming pag-express ng aming sentimiento. Nakakapagtaka po bakit kailangan nila kaming i-drag sa isang hearing at gusto nila palabasin na iniimbitahan kami, pero bakit kami pinipilit? At yun nga, hindi na nila maiwasan, sila na mismo, sa kanilang mismo ng bibig ng gagaling, na kami daw po ay narco-vlogger, pogo-vlogger,
Sa kanila po nanggaling. At yan nga po ang dahilan kung bakit ngayon kami nandito, kung bakit po kami gumawa ng hakbang, kung bakit po kami umaksyon. Kasi nga po, parang nagkakagaguhan eh. Para po yatang kami ng mga ordinaryong mamamayan na gusto lang naman namin ng isang matinong gobyerno, gusto lang naman namin na I think ang ano po dito is that kahit anong kulay namin, kahit ano po ang aming political leaning, isa lang naman po talaga yung gusto natin mangyari. Yun po yung umasenso, umangat ang ating bayang Pilipinas. Kaya nga po kami nagsasalita, kaya po kami nag-expose ng mga problema sa gobyerno, kaya po namin sinasabi na merong ganitong issues, kaya po namin hina-highlight. At hindi naman din po nanggagaling sa amin yun. Kami din po ay bumabase lang din naman sa mga nalalaman namin sa paligid-ligid, sa mga nire-report din, sa mga nakikita natin mismo sa gobyerno, di ba? Hindi naman po namin ini-invento po ang mga sinasabi namin. Hindi naman po namin yung ginagawang parang, ano lang kami, parang mga kwentong barbero. Kaya po ito ngayon, itong ginawa namin ngayong hakbang, laban kay Congressman Ace Barbers, kasi lumalabas po siya po yung nagiging siya po yung parang nagiging purveyor ng fake news. Lumalabas po siya po ang nagkakalat ng ng balita o ng issue na wala naman po siya pinangahawakan. At kami po yung naapektuhan. Kami po yung tinarget. Kami po ako po mismo, personal, in public, in-identify niya. At sinabihan niya pa ako ng isang homophobic slur. Wala naman yung problema yun eh. Kaya sinabi din niya na wala rin problema kung tawagin silang stupido. Lalo na ho siya. Pero, yung sabihin niya po na kami, ito mga nakaharap dito, pinabayaran, pinapatakbo, may sinusunod na programa ng isang sindikato o ng isang grupo na para po kami ay gawing ahente ng pagbagsak o pagsira sa gobyerno. At parang foreign agents pa kami, sinasabi na kami po ay espiya ng isang foreign entity. Ang lupit naman po siguro nun, at hindi naman po talaga tama yun, lalo na po sa isang katulad ni Congressman Barbers na isang public servant. Abuse of authority na po yun, yung ginagawa niya. Abuso na po yun, at ang ginagalaban niya na po ay yung ordinaryong mamamayan na actually yung kapangyarihan niyang ginagamit ngayon ay sa amin lang din naman galing. Sa atin lang naman din po galing yan. Kaya ito pong hakbang na ginawa namin ngayong araw na ito, tama po yung sinabi ni Attorney Trixie, ito po yung tamang paraan. Ito rin po yung para ipakita namin sa katulad ng estupidong mga congressman na yan, na ito po ang mga avenue na pwede niyong gawin kung kayo ay naagrabyado. Meron na po tayong mga batas, meron na po tayong mga laws na pwede na po nating gamitin, pwede po nating pwede po natin i-invoke yung mga yan kung tayo po feeling natin na agrabyado tayo, lalo na po sa mga paninirang puri. So, binabalik lang namin sa katulad ni Congressman Barbers yung ginagawa nila at ginagawa namin at pinapakita namin sa pamaraan na ito sa pagsampa ng kaso sa kanya
laban sa kanya na ito ang paraan. Ito ang tamang daan. Ito ang dapat niyong gawin. Kasi inakasahan niyo kami. Sinasabihan niyo na kami ay narco, kami ay pogo vloggers. Kaya dapat, kung meron kayong ebidensya, dapat nagsampa kayo ng kaso. Di ba? Ang nakakapagtaka kasi, bakit kailangan gamitin niyo yung hearing sa House of Representatives, dyan sa TRICOM, para ungkatin niyo yung issue na yan. Kung kayo mismo confident, ikaw Barbers, kung ikaw mismo confident na meron kang pinangahawakan, bakit hindi ka magsampa ng kaso? Kung ikaw at tinamaan sa paninirang puri na ginawa namin, kung meron sa mga congressman na naapektuhan sa mga sinasabi namin, ba't hindi kayo magsampa ng kaso? Bakit nyo kailangan daanin dyan sa ganyang hearing? So yan po mga kababayan, no? Yan po lang yung gusto namin maging mensahe dito sa aming ginawa. Na kami po, dahil ordinaryong mamamayan, meron po din kami dapat karapatan na ipagtanggol ang aming sarili. At ito nga po ang aming gagawin dahil ito ang naaayon. At ito ang sinasabi ng batas. Maraming salamat po. Nina ni Coco, hindi kami iyakin. Ako lang yata. Pasensya na. As I was on my way here kasi, syempre, yung mga anak ko, nagtagara, di ba? And they did not want me to go here. Kasi nga, syempre, ang hirap kalabanin. Yung gobyerno, ng mga mambabatas, ang hirap Hindi tubulo ang ginagawa namin dito ngayon. At ang mga nakikita niyong mukha rin to, ito yung mga handa actually na mamatay para sa bayan. And yes, I'm one of them. Pero sana lang walang tamayan ng pamilya. Alam niyo, last year pa, sinabihan na ako ng nanay ko. By the way, yung mother ko and my mom-in-law are both bedridden. And nasa mga last few days na sila ng kanilang mga buhay. Which makes it even harder for me na maglaan ng oras para sa mga ganito. Last year, binalaan na niya ako. Sabi niya, anak, pwede ba maghinay-hinay ka na muna? Huwag ka na munang makikitang malapit sa mga Duterte because I'm sure pag-iinitan ka. Huwag ka na munang kumontra o mag-criticize sa gobyerno. But of course, my mom knows me na kahit sabihin niya yun, hindi ko pa rin mapipigilan na magsulat, na mag-criticize, o na maglahat ng aking mga opinion sa social media. And then just 2 months ago, inulit na ulit, anak, tignan mo, pag-iinitan na kayo, ganyan-ganyan. Tigilan mo na muna kasi, kita mo, hindi ako makatayo. Ano kita dadalangin sa kulungan? Diba? I mean, nagagawa pa niyang biruin ako, but it hurts sa nanay ko. And sa akin din, because masama rin akong anak. But kung kailan ako tumanda, tsaka ako naging pasaway. At kaya ako sumusuway sa magulang ko ngayon kasi magulang na rin ako I'm a mother of 2. And ginagawa ko to para sa mga anak ko at para rin sa mga anak niyo. Dahil kung lahat tayo natahimik, pag ang kalayaan at karapatan nating magsalita ay tuluyan ng masikil, all our other freedoms will erode. Isa-isa na yan. Mas lalakas pa ang loob ng mga corrupt para gawin ang kanilang mga karumal-tumal na pagnanakaw. Kung kami ngayon ay mapatahimik at kung kayo rin ay matakot na baka malagay din kayo sa sitwasyon na kinalalagyan namin ngayon.
niyo, nakakamiss ang panahon. Yung panahon na ang kalaban natin, ang kalaban ng gobyerno at ang kalaban natin ng ordinaryong Pilipino ay mga drug lords, mga major tax evaders, mga swapang na oligarka, mga crime syndicates, mga terorista, mga hoarders and smugglers. Ito yung mga kalaban natin Common enemy natin yan noon, di ba? Bakit ngayon? Bakit parang wala ng bukang bibig na kaaway kundi ang mga trolls at fake news? At pag sinabing trolls at fake news, parati niyang i-relate yan sa amin. Sa aming mga critics o sa aming mga nagsasalita at naglalahad ng mga opinyon. Sabi ni Representative Barbers, kaya niya kami pinatawag dahil may tumawag o may nagsulat na drug lord daw siya. Wala akong alam dito sa mga taong nakaupo ngayon na gumawa noon. Ngayon kung meron man, isa siyang mambabata, so I'm sure alam niya na meron namang cyber libel at libel na pwede niyang gamitin para kasuhan ang sinumang nanira ng puri sa kanya. Pero sa halip, ano ang ginawa niya? Lahat kami, niround up niya para sa isang hearing na in his previous interviews and in his many interviews, alluded na mga narco, pogo, China paid, fake news purveyors. Diba? Sana, Congressman, kung nasaktan ka at ang pamilya mo sa pagtawag sa'yo na drug lord, sana naisip mo rin kung ano ang nararamdaman ng mga pamilya namin, ng mga anak namin, ng mga ina namin na nasa katandaan na nung kayo ay nagsalita at tinawag kami o nilabel kami, although indirectly, pero in-identify ka agad ng publiko na kami yan dahil sa mga sunod-sunod mong mga interview before, during, and after the hearing. Sana naisip mo ano magiging epekto noon sa mga anak din namin, di ba? Kaya ngayon, kayang pagkilala sa mga batas na mayroon na tayo na mukhang nakalimutan niya yata na gamitin, ito na yung ginagamit ng grupo ito at ng mga ordinaryong tao na ito para ipakita sa inyo kung paano ba dapat ang gawin pag tayo ay sinisiraan ng puri. Hindi dapat dinadala sa Kongreso kung saan walang kalaban-laban ang kabilang panig. Dahil po natin sa korte nang sa gayon, makita, mailahad at matimbang ang mga ebidensyang meron tayo. Huwag sana natin gamitin ang ating mga kapangyarihan para manakot ng mga ordinaryong Pilipino na naglalahad lamang ng opinyon. Ang kritisismo po ay hindi krimen. Ang opinyon ay hindi balita. At ang dissent o ang pagsalungat, pagtuna, pagkontra ay hindi rin disinformation. Ito po ay parte ng ating kalayaan, ng ating karapatan na mamahayag. Fundamental right po ito ng bawat Pilipino. Huwag nating hayaang mawala at huwag nating hayaang sikilin ang ating karapatang ito. Salamat, MJ. Ms. Crisette Chu. Hello. Hi. I'd like to address my fellow Filipinos kasi I just want to clarify na baka akala nyo kami yung tinatakot. Hindi kami yung tinatakot, kayo ang tinatakot. We are just being made examples that if they can do this to us who have a huge following, who have presence in social media, they can do it to you. When they go to June Abines's house at midnight and say that
kukunin yung gadgets niya kasi ang kaso niya unlawful utterances. It's a warning to you that if you ever cross the line or if you offend them, they're also going to go after you. Baka you think, you look at us and think, oh, it's okay because they deserve it. We represent kung ano ang kaya nilang gawin sa inyo. Kasi kung kaya nilang gawin sa amin, that we have followers, that she's a lawyer, she's a doctor, alam mo yun, I work in media, people here have actual jobs. And they want us to be made examples. Kasi they want you to fear criticizing them. So, nakikita niyo kami, either you're happy, whether you're happy that we're going through this, or you're sad that we're going through this, just so you know, just so it's clear to everyone, we're just examples of what they're capable of doing when you criticize them. And this is why we are suing Ace Barbers. We're not suing them for us. Ako, personally, I'm suing him for all the Filipinos na siguro takot or hindi alam kung anong gagawin pag sa kanila gawin to. We just want you to know you have a legal remedy. This is what you do to fake news purveyors. You sue them. You sue them for libel. You sue them for cyber libel because Ace Barber seems to think na he needs all these regulations on social media. He doesn't. We have laws. We have ready laws on how to sue people who slander your name, who libel you. This is it. You sue them. You sue them like we do Ace Barbers who, for some reason, handpicked us and said narco-vloggers kami. And pogo-vloggers kami and purveyors of fake news kami without a single shred of evidence. This is what you have to remember. Tinatawag kami doon, sinabi niya December 4, December 16, and in all those other TV interviews, radio interviews that he said outside of Congress, so he doesn't have parliamentary immunity. This is the reason we can sue him. Wala siyang parliamentary immunity when he said all those things. And then he called us, and then he sent us our invites on January 28th. He said we were pogo and narco vloggers without any single shred of evidence. Kasi gusto niya. Kasi he has impunity. He feels that he can do it. Kaya niyang sabihin yan about us. Kaya niyang sabihin yan about you. So, we're suing him kasi gusto namin ma-realize ng mga fellow Filipinos natin that, you know, someday, we are the first, but we will not be the last. Kami ngayon, but someday, you will refer to our case against him. Because this is the first in history, this is the first in Philippine history, that a group of people, a group of vloggers, are suing, we're suing a congressman because he felt like he could just get away with ruining our reputations. Personally, you cannot get away with ruining our reputations. Hindi pwedeng gano'n. Patunayan mo. Now, if mapatunayan mo, kasuhan mo kami. Patunayan mo muna. Since we do not have the power to say that to you in HR, if you call us during the hearing, then we're going to the court so that the court tells you to prove to them that we are narco-vloggers, pogo-vloggers. You prove it to them and you prove it to the world that we are narco-vloggers and pogo-vloggers. And then, bahala na ang korte. Kung hindi mo mapatunayan, then you'll be imprisoned, I guess. And Kathy Pina will also sue you for so much. She's going to sue you because she's the one with money. So anyway, pag hindi mo napatunayan, then I'm so sorry, you'll also go to jail the way, you know, regular people who lie and slander other people go to jail. So to my fellow Filipinos, this is not just for us. Kasi totoo lang, it's easy to fold. It is. It is easy to shut up. Like, for example, tinatakot-takot kami. Like, for example, my family would say, tumigil ka na nga lang, ano ba nakukuha mo? Wala. I don't know. I don't know nakukuha kasi sa puso ko, I feel the need to fight. I see Duterte who's 80 years old, still fighting. I see people lining up outside PGH. Alam mo yun, every day, you want to give up kasi wala ka naman talagang nakukuha. And for some reason, God reminds you, or your fellow Filipino
Filipinos remind you that you were given a voice for a reason. So that's why we fight. Because for some reason we're here, we have voices, and the right way to use that voice is, you know, we have to fight for what's right. So, yun lang sasabihin ko, ano ba sasabihin ko? Yun lang. Okay, so Ace Barbers, you wanted to see us. I hope you see us in court. Ms. Cathy Bina, magandang gabi po sa inyong lahat. And yes, magpa-file po ako or kami ng damages after ng kasong ito. Alam niyo mo, nung lumabas po ako at nagsalita ako at nagdesisyon ako magsalita against sa ating presidente sa kanilang ginagawa or vision nila sa paggamit ng droga. Lahat ho, alam ko na may mangyayari sa akin. Alam ko na meron hong pwedeng pumatay sa akin. Alam ko na malalagay sa alanganin ang pamilya ko. At alam ko marami akong kaibigan na mawawala. At nangyari ho. Pero pinili ko pa rin pong magpatuloy kasi yun lang yung kaya kong ibigay para tumatanda na rin mo. And ang hirap din mo sa sitwasyon ko kasi both my parents namatay na ako. Wala akong magulang. And I have 5 kids, 4 na babae. At matitino, matatalino na mababait. I'm so proud of them. And ito lang yun. Yan, katulad mo na Christian, na kami lahat dito. Wala kaming hinihingi. Hindi mo kami naghanap ng posisyon. Hindi kami nagpapasikat. Ano po ba sikat? Sikat ka, mamamatay ka. Yan ba yung sikat? Isinasalang mo yung buhay mo. Hindi po joke yung ginagawa namin. Sabi nila, may isa nga akong friend, sabi, why is Cathy, parang, she went ballistic na. Sabi ko, ballistic na kung ballistic. Kaya as long nagsasabi ka ng totoo. Ako hindi ko maintindihan yung nangyayari ngayon. Sa ating mga politiko o leader natin sa ating bansa, dapat ho, kung kayo ay kinikriticize, tanggapin niyo ho, pray for it, pag-isipan niyo, and tingnan niyo ho yung sarili niyo sa salamin, kung tama ba o mali yung ginagawa niyo. Ang nakikita ko dito, yung nangyayari ho sa amin ngayon, hindi na uto bago sa akin. Nangyari uto sa akin. Simula 2021 hanggang ngayon, yung pagtutuloy ng tuloy-tuloy, yung ginagawa nila, sabi ko nga sa'yo, kaya nga ako natauhan, yung ginagawa nila kay VP na panggigipit, tulad mo na yung mga yan eh. Manggagamit mo yan. Gagamit sila ng tao para manakit. Gagamit sila ng mga tao para sila yung gumalaw para sa kanila. Pero sabihin mo sila itself ang gagawin, hindi nyo gagawin. Kaya sa inyo, na akala nyo kakampi nyo yan, kasi ginagamit kayo, collateral damage lang kayo. Look what happened. Dumaan namin ang tinanggal ngayon sa mga trabahador nila dyan sa gobyerno. Nagki-cleaning daw sila kasi feeling nila yung loyalty, naglo-loyalty check sila. So, lahat po kayo disposable. Lahat po kayo itatapon. Pag tapos na sa inyo, itatapon na kayo. Don Brixie, Atty. Vic Rodriguez, VP Sara. So, don't think na kayo naman na nakaupo, magtatagal kayo dyan. Lahat kayo basura. Lahat kayo trapo. Lahat kayo gamit sa kanila na pag pinagsawaan na or wala na silang pakinabang, itatapon lang din nila kayo. Sa mga tinanggal sa trabaho, magsalita ho kayo. Sa PSG, sa security, sa mga empleyado ng gobyernong tinanggal, magsalita ho kayo. Huwag ho tayong matakot sa kanila. Kasi yung ginagawa nila sa amin, katulad ng mga kasama ko dito na sinasabi nila na tinatakot kami. Yun, sabi nga ni Chris, it's easy to fold. It's easy to umatras ka na tumigil ka. Pero pag tumigil po kami, sino pa po magsasalita para sa inyo? Ang kami never mo kaming naglabas ng chismis. Never mo kami hindi mo theory. Facts, kinukuha namin sa kwento nila, the way
way sila mag-hearing, lahat ng nilalabas sa media, lahat ho doon namin dinadissect yun, doon namin kinukuha yun, tapos bibigay kami ng aming opinion sa nakikita namin, at yan po ang karapatan natin bilang Pilipino. Kasi democratic country tayo. Dapat ho talaga may freedom of speech, dapat nagagamit natin. Huwag ho kayong tumakbo kung ayaw yung maging makriticize. Ang bawat Pilipino ay may karapatang i-question kung ano yung pagkakamali ng sinumang leader na nakaupo sa inyong pwesto. Ngayon, sorry. Ngayon po, huwag na lang mo kayong tumakbo. Ngayon sa darating pong eleksyon, ang mamamayang Pilipino, tayo po ang bida. Bumoto po kayo ng tama. Tanggalin mo ang mga congressman na walang prinsipyo at natakot na mawala ng pondo kasi sabi na napilitan kami. Kasi nawawalan kami ng budget. Ano ba mas importante? Pera o mamamayang Pilipino? Do you think that the Filipino people will never understand your sitwasyon nyo, na iniipit kayo? Mas mamahalin mo kayo kasi principled kayo, kasi may integridad kayo. Pero mas pinili nyo na kung ano yung mapapakinabangan nyo more than, tsaka yung posisyon nyo more than sa mamamayang Pilipino. Yun lang po. Kaya dapat po, iboto natin, palitan mo naman yung mga congressman dyan na bumoto. So magalit na kayo, kasi yung katotohanan eh. Mas may bayad pa nga itong mga to, nakakapagsalita, tapos binubuli nyo. Magpakalalaki kayo at natuto kayong gumalang. Women's Month ngayon, may nagsalita, sabi ni Martin, suportahan ng kababaihan. Martin, naging kaibigan kita minsan, hindi ko in-expect na magiging ganyan kakasama. May asawa ka, buhay pa ba nanay mo, hindi ko alam. Pero eto lahat kami, mga babae, ina, hindi ako naniniwala sa sinasabi mo. So, kasi eto ginagawa mo sa amin eh. Magpakalalaki kayo at matuto kayong gumalang at panindigan nyo yung pagiging politician nyo na ang inyong layunin is para sa kabubuti ng ating bansa at mamayang Pilipino. Maraming salamat po. Salamat. Hirit mo na ako kasi introduction yung kanina. Ang nakikita natin dito may disparity, may pagkakaiba. Congressman yung kalaban namin dito. Ang isang kongresista, bukod sa bahagi siya ng isang body, ng legislature na may power of the purse, may power gumawa ng batas, may influence, may mandato, may power to cite in contempt, may power, madami niyang powers. Kami, ang sinasandalan namin, ang aming mga karapatan sa ilalim ng saligang batas. Karapatan magsalita at magpahayag. Karapatan na magtulong-tulong. Karapatan na mag-petition for redress of grievances. Garantisado ng saligang batas. Pero, may ini-endanger nila yung karapatan na yan eh. Kami ordinaryong mamamayan, meron kaming sinasandalan, pero kahit yon gusto nilang salagin, gusto nilang i-corrupt. Kasi yun lang ang nakikita natin dito. Nasa kanila na lahat, may pera sila, may power sila. Kayang-kaya nila kaming i-cite in contempt. Tingnan niyo yung pambabalakura nila sa amin during the hearing. They said that because they can. Kaya nilang i-threaten yung lisensya ko. I'm the only lawyer here. And the only reason they were asking for my disbarment is dahil hindi ako nagpakita sa hearing. Pero entitled ako dun sa sarili nilang mga rules. Entitled ako to notice. Bukod pa dyan, anong ginawa ko bilang isang abogado? Kinwestiyon ko ang legalidad ng hearing na yun, which is my right as a citizen. Pero, isa sa usapan dun, pag-aralan natin paano natin ito padidisband. And they said that in the safety of their parliamentary immunity. Bukod pa dyan, Paduano, Congressman Paduano. And then, Congressman Barbers also says, she's a lawyer. She should be advising her friends what to do. Tinuruan mo ba ako? What about you, Mr. Barbers? You aren't a lawyer. Why do you presume to know what I can and cannot do? Baka gusto niyong i-look up yung ambulance chasing. But he said that because he can. Stupid. No matter how uninformed. Stupid. No matter how uninformed
matter how out of place, no matter kung paano siya makapanira, kaya niyang sabihin yun. Ang gusto niya, kunin niya yung karapatan namin na magsalita. In the same way that he does. Pwede tayong magsalita to check our government officials. Kasi nakaupo sila, by the power of our vote, nakaupo sila being paid by our taxpayers' money. Pero gusto nila limitahin yung karapatan na yon under the guise of fake news. O sige, fake news, hindi na nila ma-define ang fake news. Aminado sila walang batas sa fake news. Aminado sila na even the press secretary says, pag-aaralan pa namin. And Congress's inquiry is ang pag-aaralan pa namin. Pero anong ginawa nila nang di kami dumating? Nagpa-imbestiga sa BIR kung nagbabayad kami ng buwis. Tayo ba may power to do that? Taxes, our tax returns are confidential in nature. In the same way na pinakialaman ng mga kongresista ang COA reports tungkol kay Vice President Inday, na confidential habang hindi pa tapos yung pagsusuri, gayon ang ginagawa sa aming tax returns. Sino ba sa kanila ang willing na magpakita ng kanilang salin? Ha? Kung gusto niya lumaban, sige, pero magdidemand ako laban patas. I'll show you you show me yours, I'll show you mine. Yes. Labas niyo sa alien niyo. Labasan.